Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging Hell Week ang Holy Week ng ating pinakamamahal na dating presidente, former President Rodrigo Roa Duterte at ang ating Vice Presidente na si VP Inday Sara Duterte Carpio dahil nga umano ay patuloy pa rin silang binabanatan ng mga masasakit na salita ng gobyerno at mga pulpolitikong sina Presidente Kuting ng Norte at kanyang asawa na si Ahas ng Malacanang Lizatanas Mags. Tila ba kahit mahal na araw ay patuloy pa rin ang kanilang pagsasabi ng hindi maganda at masasakit na salita ng mga hindi magaganda dito sa pamilya ng mga Duterte na tila ba nauubusan na sila ng respeto at tunay nga wala silang pagpapakumbaba sa kanilang mga sarili, mga mayayabang ngunit wala namang kayang ipagmayabang dahil wala pa namang umano nagagawa o di kaya ay naiaambag na maganda sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sumama pa itong tambaluslos Romualdez na ito na tila ba gusto ring sumama sa paninira kay Tatay Digong at kay Vice President Sara. Dapat ang puro nakaw at bulsa sa pera ng kaban ng bayan lang ang alam, walang karapatang magsalita. May nahimik ka na lang tambalos-los. Yan lang ang pinakamaganda mong gagawin at maiaambag sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga, kahit anong paninira nila sa mga Duterte, solid pa rin Duterte ang mga tao kasi believe naman ang mga tao sa mga Duterte. Bakit si Duterte ang sinisisi nyo? Sino ba ang presidente ngayon? Why don't you ask your pulveronic president? Hoy, bakit kayo ganyan? Nasaan na ang love? Sa mga puso nyo, bakit kayo nagbabangayan dyan? Ano ba ang makukuha nyo dyan? Maging hero ba kayo dyan? Hindi marunong makipag-argumento yung Jared. Dapat kumbinsin mo kami kung paano namin mahalin si Bongbong Marcos, ano ba solusyon niya sa problema at ano ang ginagawa niya para magkaahon ng Pinas, Jared? Sana kung pinag-iisipan ng mga tao, hindi sana sinuportahan si Kuting ng Norte bilang Pangulo, magsisisi man ang mga tao sa ngayon, binoto pa pero hindi pa huli kung gusto ng mga tao na hindi kasi nag-isip kung si VP Sara ang kinausap na siya ang presidente, wala sanang problema ngayon. Diyos ko, si Duterte hindi gahaman sa tungkulin ng bansa. Sige sir, Don, labanan mo sila, mabuhay ka dito. Kami mga supporter mo, go go go, basta Duterte tayo. Well, para nga sa buong impormasyon ay panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating bansang pinakamamahal na bansang Pilipinas. Magsuportahan po tayo at suportahan din po natin si former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice Presidente Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Nagla-live kayo. Ganyan na ba kayo kahirap? 'Di ba? Seiya Senpai, welcome back Seiya Senpai. Ngayon lang ito na bumalik si Seiya Senpai. 'Di ba? Hello po, Seiya Senpai, kumusta ka na? Play. Sobrang hirap ipagtanggol ni Digong dito, guys. Hindi naman Kahit gaano ka ka-loyal kay Digong, kahit gaano mo siya kamahal, etc., etc. But the question here is, which one do you love more, the country or Digong? Wala. Anong argumento yan? Len Manuel, ang tanga at bobo mo naman, Don Mar TV. Len Manuel sa Facebook. Ako pa ang tanga at bobo ngayon, baka kayo. Baka kayo, Ma'am Len Manuel. Basa ka, wag kang magpalinlang sa mga vloggers. Diyos ko por santo, santissima. Play. Ganun yung usapan dito, guys. Ano? Okay. Coach Jared ito yung argumento mo. Sabi mo, mahirap ipagtanggol si Duterte. Ano yung argumento mo? Makikinig kami sa inyo. Play. Itong usapan sa West Philippine Sea goes beyond political parties. Bakit?
It goes beyond political parties, it goes beyond political biases. Bakit nga? Bakit? Sige nga. It goes straight to the core of Filipino nationalism and patriotism. Anong argumento doon? Wala kang inilabas na argumento. Basta lang nagsabi ka na mahirap. Oh, ano? Bakit? Because, ano yan? Accusation yan ninyo. Di ba? Nag-akusa ka ngayon sa amin. Oh, ang tanong, bakit? Kaya nga ang bigat ng ano dito eh. Ang bigat. Wala siyang nasabi. Naghahang siya for 5 seconds. Nakaganon lang siya, oh. Nag-akusa siya. Ganito ang problema ng mga tambaluslos vloggers. Mahilig silang mag-akusa, pero kung tatanungin mo, bakit ganyan yung argumento nyo, wala namang mapapaliwanag. Walang ipapaliwanag sila. O, tingnan nyo ha, maghintay tayo kung meron ba silang napaliwanag. Okay, play. Kapag kumampi ka ngayon kay China. Kakampi, which is, dyan pa lang mali ka na. Hindi namin kinakampihan ang China, Coach Jared. Galit nga kami sa China. Ang sa amin lang, naawa kami doon sa mga sundalo, sa mga AFP na nasusugatan ngayon. Na pwede yun na hindi mangyari sana. Kung magaling lang yung leader ngayon, mag-strategize sa nangyari dyan, hindi sana yan magkasugatan yung mga AFP. Yun ang aming argumento. Hindi namin sinisisi na mali yung pamalakat ni Duterte kaya nakaganyan. Hindi kami ganyan. Hindi namin biniblame si Duterte dahil alam namin nung panahon sa kanya walang intense na nangyari. Okay? Kasi iniiwasan ni former President Duterte na magkagulo. Anong kasalanan ni former President Duterte doon? Anong naging argumento ninyo na sabi mo nahihirapan na kaming ipagtanggol si Duterte? Try daw to compare Duterte and PBBM administration. Kung sino yung mas maraming sundalong nasusugatan kagaya nung nangyari the other week. Sige daw. Ang hirap. Sabi ni Pangga Mercy, kasi Kuya Donmar, ganyan tayong mga solid DDS, hindi tayo papayag na apak-apakan nila ang mga Duterte family. Correct. Hindi kami papayag kasi alam namin taong bayan ang inuuna ng mga Duterte. Kaya nga nakipag-peace talks, merong gentleman's agreement ang mga Duterte sa China because ayaw nila na magkagulo. Kasi kung pipilitin natin yan, Coach Jared, sabog tayong lahat. Walang ma-explain. Tingnan nyo ha. Ulitin ko. Wala siyang argumento. Bintang lang siya ng bintang sa atin without an argument. Play. Of Filipino nationalism and patriotism. Naghang. Kaya nga ang bigat ng ano dito eh. Ang bigat ng Ang bigat ng kapag kumampi ka ngayon kay China. Which is mali ka dyan. Hindi namin kinakampihan. Ang hirap. Remember na si former President Duterte, hindi niya kinakampihan ang China. Okay? Nakipag-ayos lang siya sa China. Okay? Iba yung kumakampi ka sa China, iba yung nakipag-ayos ka sa China. Remember that, Coach Jared. Kasi sarado na isip mo eh. Kung sarado na ang isip mo, hindi ka na marunong umintindi. Yan ang prangkang storya. Real talk tayo dito. Okay? Ayaw ni Duterte ng gulo. Ayaw niya ng bakbakan. Kasi kung magbakbakan man lang, sabog tayo lahat. Wala tayong, sige nga, tapang-tabangan ka, Coach Jared. Ikaw yung pumunta doon.
Pagdala ka ng mga kasangkapan doon, ikaw nga, kasi matapang ka eh. Di ba? Ang tapang-tapang mo. Oh, ano argumento mo? Mahirap. Bakit mahirap? Yan ang tanong. Bakit mahirap? You can't. Ang hirap kahit ano kahit bayaran ka ng China. Oh, yun lang ang argumento niya. Bayaran ng China. Ikaw, bayaran ka ng ano? Di ba? Parang siguro sa ano, Oh, wala kang argumento. Bakit ka mahirap? sa ewan ko, parang ang hirap kasi Ang hirap kasi i-explain. Yan ang mali sa iyo. Ang hirap kasi i-explain. Yun bang magkwento-kwento ka lang, gumagawa ka ng storya, nililinlang mo yung mga viewers mo, magkwento-kwento ka na, mahirap yan. Si Duterte, mahirap yan ipagtanggol, ganun, ganyan. Without even explaining why. Yan ang sablay ka dyan, Coach Jarrett. Kaming mga DDS vlogger, bago kami mag-akusa, bago kami bibigay ng situation tungkol kay PBBM, meron kaming argumento, meron kaming explanation kung bakit. Kayo, banat lang kayo ng banat kay former President Duterte, kagaya nitong si Mike Abe, secret deal, pero kung tatanungin na saan yung ebidensya mo, walang maibigay. Walang maibigay. At ito namang mga sunod-sunuran, mga followers nito, mga vloggers na ito, bulag rin. Oh, yan ang totoo, bulag rin kayo. Oh, punta kayo dito sa mga DDS vloggers. Kaya talagang isasampal namin sa inyo yung aming argumento. Kayo wala eh. Wala kayong argumento talaga. Wala. Tingnan mo yung coach mo. Love Kikuchi. Tingnan mo yung mukha ng coach ninyo. Tingnan nyo yung mukha ng coach ninyo. Naging tanga na ganyan Walang masabi. Tingnan nyo. Tingnan nyo. One. ewan ko, parang ang hirap kasi. Bakit mahirap? 1, 2, 3, 4, 5. Isipin nyo lang yung ginagawa sa 5 seconds bago nakapag salita. Yan ba ang coach ninyo? Love Kikuchi? Nag-vlog pero nag-iisip pa kung anong ibabanat. Ganun 1, 2, 3, 4, 5. Grabe. It only shows na gawa-gawa lang ang kwento niya. sa mga Coast Guard eh. Diba? 1, 2. Parang ang hirap supportahan. Ba't mo ka? Aabot na ng anong minute? 2 minutes na. 2 minutes na ang kanyang vlog ha, pero ang nasabi lang niya, mahirap. Mahirap. 2 minutes. Ang argumento ni Coach Jarrett within 2 minutes, ganun lang. Ang hirap. Ang hirap ipagtanggol si Duterte. Ang hirap. Ang hirap. Tapos titigil. 1, 2, 3, 4, 5. Ang hirap. Ang hirap ipagtanggol. Within 2 minutes, ganun lang ang kanyang vlog. Coach Jarrett? Coach ka pa niyan? Abogado ka pa niyan? Nag-aral ka ng abogasyan yan? Kampihan yung mga Chekwa. Ayan yung mga kababayan mo. Binobomba ng tubig. For no reason. Binobomba raw ng China for no reason. Are you sure sa pinagsasabi mo, Coach Jarrett? Okay, if hindi mo alam, sasabihin ko sa inyo bakit binomba ng China ang barko ng Pilipinas. Okay? Sa sinabi ni Harry Roque, kung himay-himayin mo ang explanation ni Attorney Harry Roque, merong nangyaring gentleman's agreement si Duterte sa China. Okay? Ano ba ang ibig sabihin nitong gentleman's agreement? Nag-a-agree ang dalawang leader na walang gagalaw dyan sa Sierra Madre. Walang gagalaw, meaning to say,
Walang magtatayo ng mga kung ano-anong building o kung ano-anong proyekto dyan sa Sierra Madre, Coach Jared. Okay? Yan ang kasunduan ng gentleman's agreement ni Duterte at itong si Xi Jinping. Yan ang argumento ha. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, nag-agree lang ang mga China na ang barko na makapunta dyan, okay lang sa kanila ng both vice versa, China and Philippines, kung magdala lang ng pagkain at tubig sa mga sundalo natin dyan sa BRP, Sierra Madre. Okay? Kasi siyempre, yung mga sundalo, nagugutom yun. Kailangan nyo yung bigyan ng mga pagkain. Yun lang ang kanilang agreement. Other than that, hindi na pwede. Okay? Fina-follow ng China yung agreement na yan until now. Na ang kamalian dyan, hindi yan binasa ng mga leaders natin ngayon. Itong si Gibo Chidoro, itong si Bronner, in-overlook nila yung gentleman's agreement na yan. At bago lang sila nakapagsabi na itong si PBBM, binawi na raw niya yan. Yung kasunduan nila kay Duterte. Kaya binawi na pala. Nung pumunta yung barko ng ating kawawa, sabi ng mga taga-China, hindi lang raw pagkain ang kanilang dinala. Okay? Meron raw construction materials na dinala sa Pilipinas. Okay? Yan ang nabanggit ng balita ng mainstream media. Kaya pala nagalit ang China. Okay? So merong pressure, winoter cannon sila to show na bawal ito sa ating napagkasunduan. Okay? So do not say, Coach Jared, na binomba ng water cannon ang Pilipinas, binomba ng China ng tubig for no reason. Hindi yun ganun, Coach Jared. Kung mag-research, kung marunong ka talagang mag-research, Coach Jared, dapat malaman mo ito. Okay? Hindi ka pwedeng tatawagin coach kung hindi ka marunong mag-research. Okay? Baka, coach, wala ka ng time mag-research kasi nag-aaral ka ng abogasya. O sadyang BO-BO ka lang talaga. Tanong ko lang yan sa inyo. Kasi bakit hindi mo alam itong istoryang ito? Bakit, nagtataka ako, bakit nasabi mong binomba ng water cannon for no reason? Talaga, Coach Jared? Sa to pa, for short, hindi mo talaga alam. Hindi ka nag-research. Di ba? For no reason, alam niyo mga kochero, kahit sabihin pa na itong mga pro-China advocates pa ulit-ulit. Alam nyo, yung word na pro-China, there's no such word as pro-China, Coach Jared. Sino ba namang Pilipino na magiging pro-China? Sino ba ang naging Pilipino ngayon na natutuwa sa ginawa ng China? Hindi kami natuwa sa ginawa ng China. Naawa nga kami dito sa mga sundalo natin. So walang tinatawag na pro-China. Ang mga Duterte ay hindi yan pro-China. Iba yung pro-China at nakipag-ayos. Ang tamang word dyan, hindi pro-China. Yung mga Pilipino na naunawaan nila ang mga Duterte, yun ay nakipag-ayos tayo sa China. Diplomatic and peacefully. Okay? Klaruhin natin yan. Ang itong mga Duterte, si President Duterte at ang kanyang kasamahan sa panahon niya, nakipag-ayos tayo sa China. Sa gulo dyan, sa Ayungin Shoal. Nakipag-ayos. There's no such word as pro-China.
Kayo lang ang gumagawa niyan, mga tambaluslos vloggers, especially ikaw, Coach Jared. Kasalanan ng Pilipinas yan kasi hindi natin ino-honor yung agreement natin sa kanila, yung gentleman's Eh, agreement. ikaw lang naman ang ano eh. Hi, Anharot. Oh, napadaan ka dito ha. Yan si Anharot. Oh. Yan ang, ex yan ni Banatbay, si Anharot. Peace, Anharot. Ex ni, Banatbay. Sorry. Anharot, joke lang yan ha. Oh. Di ba? Paano naging pro-China na ang isang tao makipag-ayos sa China? Kasi, ang style kasi ninyo, Coach Jared, kayong mga tambaluslos vloggers, ang alam ninyo lang, tapang-tapangan. Feeling entitled kayo, tapang-tapang. Oh. Pero, sige nga, kayo yung aming i-frontline dyan sa kung magkaano yan, kung magkasabugan yan. Sige nga. Sige nga. Hi, Crazy Brooks. Hoy, Jokebox Cash Jared. Ha? Sinabihan ka ng Jokebox Cash ka raw? Jokebox Cash. Oh. Alam mo, Coach Jared, kakahiya ka. Ipinagyabang mo pa na nag-study ka ng abogasya. Pero yung mga natutunan mo, marami akong what do you call that one? Marami akong kakilala na abogada. And I respect them because kahanga-hanga yung mga nag-abogado. Okay? Kahanga-hanga. Pero ikaw, nag-aral ka ng abogasya pero hindi mo ginamit. Akusa ka ng akusa without argumento. Oh, diyan ka sablay, Coach Jared. Sa totoo lang. Diyan ka talaga sablay, Coach Jared. Oh. Okay, so continue, play. Whatever. Hindi natin ino-honor yan. Kasalanan ng Pilipinas to. I don't care. You know why? Because they should not even be there. Ha? Si China should not even be there in the first place. Buti nga tayo may sovereign rights eh. Hoy, Coach Jared, dati na yang sinabi ng Panelo, kiniklaim natin yung area na yan. Okay? Sila rin yung China, kiniklaim nila. Yes, ang argumento nyo dyan, nanalo tayo dyan sa arbitral ruling. O, sige. Pero paano yan na hindi yan kinikilala ng China? Hindi nila kinikilala yan. Yung pagkapanalo na yan. Kasi they don't even participate doon. Yung in-investigate yan nung panahon ni Pinoy. Sa madaling salita, hindi nila in-acknowledge yan. Okay? So wag mong sabihin na hindi dapat sila nandun. Okay? Kasi wala tayong magawa kung sila mismo para sa kanila, sa kanilang history, sa kanila yan. Sa atin rin, yung claim natin, atin rin yan. Diba? Kaya nga magulo. Sa madaling salita, real talk tayo dito, mahirap mang sabihin, masakit mang sabihin, itong problema natin dyan sa China at sa Pilipinas, dyan sa Ayungin Show, dyan sa lahat nating pinagdidabatihan dyan, masosolve lang ito through war. Yan ang katotohanan. I hate to mention it. I hate to say it, but that's true. Pero ayaw ni Presidente Duterte mangyari yan. Hindi pa napapanahon yan. Wala tayong kasangkapan, Coach Jared. Mahina pa tayo. Kahit nga malakas tayo, as much as possible, if you are a good leader, daanin natin ito sa matiwasay at peaceful na paraan. Kayo, tapang-tapangan kayo eh. Diba? Hi, Ma'am Nelski Vlog. Huy, itong mga moderators ko, bakit kayo gising pa? Si Yasenpai, Ma'am Nelski Vlog, Pangga Mercy,
Gising pa itong mga moderators ko. Akala ko tulog na sila pero gising pala. Good evening, Sir Donmar. Ayan. Ito yung mga moderators ko na mga mababait. Gising pa pala. Bakit gising pa kayo? Si China, they have no right at all to be there. Bakit? Anong argumento mo? Bakit wala silang right? Yan ang hinihintay namin, Coach Jarrett, ha? Wala naman siyang nasabi. Kumanon lang, Kumanon lang siya. Dapat ang China hindi nandun. Pero gumanon siya. Wala ka naman argumento. Nasaan yung argumento mo, Coach Jarrett? Bintang ka lang ng bintang without an argument. Sovereign rights eh. Sige. Si China, they have no right at all to be there. Why? 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 Kaya ang hirap Wala. Hirap pa rin ang kanyang argumento. Mahirap. Again, ha? Sovereign rights eh. Si China, they have no right at all to be there. Bang! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang hirap ipagtanggol. 6 seconds bago nakapagsalita. Tapos sasabihin lang niya, mahirap ipagtanggol. What the F? Ano bang nangyari sa'yo, Coach Jarrett? Anong nangyari sa inyo? Hindi ko na talaga maiintindihan, Coach Jarrett, kung naano ka na. Ano ka ba? 8 p.m. pa diri sa Kuwait, sir. 8 p.m. pa pala dyan. Ayan, Ma'am Nelski. So, ano ka na? Papunta ka ng tulog mamaya. Crazy Brooks. Siya Senpai, you're much appreciated. You made my ears like rabbit ears. Ayan, si Crazy Brooks. Coach Jarrett, uminom ka na ba ng multivitamins mo? Ang hirap ipagtanggol ng China. Ano nga? Naghihintay kasi, actually sa totoo lang, naghihintay kami sa argumento mo. Pag kumampi ka sa China, pro-China kami. it's either bayad ka o tanga ka. Guys, you mean to say, kung pro-China raw tayo, kasi sinasabi naman nila na pro-China tayo, di ba? Kung pro-China kami, bayad raw tayo. Bayad kami kasi pro-China kami. Nasaan yung ebidensya mo? Nagtatanong lang kami, baka ikaw yung bayad. Ano yung 400 million? May kinalaman ka ba doon? Na budget? Nagtatanong lang kami. Huwag mong sabihin bayad yung mga pro-China kasi hindi kami pro-China. Ayaw lang namin ng gulo. Ayaw rin namin ng China. Galit kami sa China, Coach Jarrett. Ganun lang yun. Ganun lang? So, mahirap ipagtanggol? How many minutes na ang kanyang vlog? 3 minutes na ang kanyang vlog, 3 minutes. Pero ang kanyang argumento, mahirap ipagtanggol ang mga Duterte dahil pro-China. Within 3 minutes, yun lang. Walang karapatan ang China. Ako rito, tanong ng tanong, bakit? Anong argumento mo, Coach Jarrett? Wala kang argumento. It's either bayaran ka o tanga ka. O ikaw yung tanga. Did you even listen closely sa paliwanag ni Attorney Harry Roque sa gentleman's agreement na binibintang ninyong secret deal? Did you even hear it detail by detail? Kasi kung hindi mo yon narinig, Coach Jarrett, sarado na talaga isip mo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito?
Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang botante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.